Hey guys! Welcome to my channel. Gagawa tayo ng reaction video regarding sa nangyari sa Venezuela, no? So, a few hours ago, inatake na ng US ang Venezuela and it was a precision strike and capture na nakuha nila ilang oras lang ang presidente ng Venezuela. So, looking at the comments, ang umiiyak lang yung mga may leftist views, yung mga kakaliwa, yung may mga pag-iisip na parang komunista. So, minsan, tatanong ko yung sarili ko, kailangan pa bang sagutin tong mga to? O kailan nila marirealize na nasa maling side sila ng history? Ano ibig sabihin? Eto, nagsalita na yung Makabayan Black. No? Tapos ikaw, nagko-comment ka sa mga posts regarding sa Venezuela, parehas kayo ng sinasabi. So, kailan mo marirealize na mali ka? Ibig sabihin, utak komunista ka. Okay, so ano yung mga talking points nila? Ano yan? Illegal daw ang pagka... Meron bang legal? Meron bang legal na, na pagkuha sa presidente ng isang bansa? Wala. Pero, I know, syempre, Trump did his homework, pati si Marco Rubio, pati si Pete Hegseth. They did their homework. Hindi naman pwedeng, sagupain natin bukas. They did their homework. Kinasuhan muna nila, di ba? May kaso mo nga eh. May kaso nga. Kaya nga dinala sa New York eh. Para harapin ni Maduro yung mga kaso niya eh. So, legal yun. Kasi may kaso eh. Kung anong sa tingin nyo yung kaso, well, wala na tayong magagawa dyan. Nasa korte na yan, di ba? So, and there's that. And, yun nga, no? So, ang talking point ng mga komunista or mga pro-China, 'di ba? Ano talking point? Ay sinalakay lang naman yan dahil sa oil. Para bang ang yaman-yaman ng Venezuela, no? Yeah, mayaman sila sa natural resources, pero nakita nyo ba yung mga citizens nila pumipila na mahabang pila para lang makakuha ng tinapay? Ganun sila kahirap. Tinatapon na daw yung pera nila dahil wala nilamon na ng inflation yung pera nila. And then you're gonna tell me na mali yung ginawa ni Trump? Bakit nagsiselebrate yung mga nandun mismo? Yung mga taga-Venezuela mismo. Yung mga taga-Venezuela na lumikas. Ang dami palang umalis ng Venezuela, no? Sa Colombia, parang 8 million na ang lumipat eh. Dahil tinakasan nila yung regime ni Maduro. Diba? Bakit yung mga Venezuelan tuwan-tuwa? Pero yung mga liberal na kababayan natin or mga Amerikano na liberal din, sila yung nagluluksa. Sila yung ikot ang puwet, umuusok ang tenga sa galit. Pero yung mga Venezuela, tuwan-tuwa dahil naging malaya sila. Ako, hindi ko alam na yung last election pala, hindi naman pala nanalo yan si Maduro eh. Yung kalaban niya nanalo pero hindi niya binitiwan yung pwesto niya. And yet, walang kumukontra na mga liberal-minded na Pinoy dyan, di ba? Tahimik lang sila. Ngayon pinalaya sila, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, daming nagagal sa Amerika. Kasi yung oil lang talaga habol yan, bla 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 bla. Siyempre kasama na yun. Nothing is free. Gumastos ang Amerika eh. Nothing is free. Meron bang libre ngayon? Gumastos ang Amerika. Missiles, crudo sa mga warship, crudo sa mga F-22s, F-16, F-18s lang, kung ano-ano pa. Balita ko ayon sa report, 100 plus yata na aircraft ang pinalipad nila dyan para ma-neutralize yung mga Chinese-made air defense system. So, na-expose na din ngayon, no? Yung mga pro-China dyan, yung inaasahan yung China. This is a case of FAFO. F around and find out. No? Sinubok ni Maduro ang Amerika. No? Ayan. Kinuha siya habang natutulog siya. 'Di ba? So kahit anong pagyayabang nyo sa mga Chinese air defense system, wala yan, sabog lahat yan. 'Di ba? Pinagayabang pa ng China na kaya daw makadetect ng mga stealth fighters. Sila yung unang sila unang mga sumabog, yung mga air defense systems, mga tracking radar nila. Tapos nung na-disable na lahat yun, saka pumasok yung mga helicopters, no? Na may lamang mga Delta Force. Yun ang kumuha kay Maduro. Anyway, so, ano ibig sabihin dyan? Nakita nyo na naman yung power ng US. Pag nag-flex ang US, FAFO talaga yan, FAFO. F around and find out.
no? Kung gugustuhin talaga ng US, sabi ko nga sa inyo, ang dami nung nakaraan, no, nung panahon ni Biden, dami, mahina na daw US man. Okay, hintayin nyo lang bumalik si Donald Trump. Ayan, bumalik na nga si Donald Trump, pinakita niya yung power ng US. Oh, so grabing epekto nito, no? Buong region diyan sa South America, no, maapektuhan in a good way for the US and its allies. Balita ko susunod daw Cuba no? Makakalaya na rin, magiging democratic na din ang Cuba. Siguro, no? No? Ang hindi lang natutuwa diyan yung mga may mga liberal views. Kasi nasa malayang lugar, nakakapag-isip kayo. Pero pag nandun kayo sa mga communist nation, tingnan natin kung baka hindi kayo makapag-post sa internet. Di ba? Freedom comes with a price. Yun ang yung tatandaan nyo. Nothing is free in this world. May presyo ang freedom. Okay? And kailangan magbayad ng Venezuela niyan. One way or the other, kailangan nila magbayad. Alam nila yon. Kaya mas gugustuhin nga nila maging malaya. Kaysa naman ang nakikinabang lang si Maduro, tapos yung mga citizens nagugutom. 'Di ba? So ano pa yung mga comments? Yun yung talking point ng anak bayan yung oil lang daw ang habol, bla bla bla. Talaga. Kasama na yon syempre. Pero syempre gusto nung i-strengthen ng US yung hold niya dyan sa region na yan, sa South America. 'Di ba? Sa matter of parang chess game lang yan yung opens mo, 'di ba? Pag mas malayo sa base, mas secure ang base mo, 'di ba? Ganoon gumagalaw na ang US. And siguro may nag-comment pa na dahil sa ginawa ng US, wala nang karapatan ng US na harangan daw ang China sa gagawin nito sa Taiwan, which is wrong, no? I'm sure kinabahan din ng China dahil presidente kinuha. Kumusta naman si Xi Jinping, no? I'm sure mas mahirap gawin 'yon sa China kasi mas marami silang hardware, no? Pero kung paglalabanin mo US made versus China made artillery or hardware, sa tingin niyo sino mananalo, 'di ba? Puro propaganda lang naman ng China propaganda. And that's the sad part kasi may mga Pinoy na naniniwala sa propaganda ng China. They can afford that kasi nasa malaya silang bansa like Pilipinas, pero kung under China sila, yan pa rin ba sasabihin nila? Ewan ko lang, no? Kaya minsan yung pag nakakita ko ng mga nagko-comment na gano'n, sa bagay, sabi ko, karapatan mo maging tanga, 'di ba? Hindi mo alam kung sino ang papanigan mo, komunista versus democracy. Tapos kampi ka doon sa komunista? Talaga? 'Di ba? Siguro dahil andyan lang talaga yung mga anti-US sentiments. US is not perfect, pero sino ba aasahan nyo? Sino ba aasahan? Wala namang iba aasahan Wala namang iba aasahan UK, aasa kayo sa UK? Nako. Wala kayong maasahan. Australia, aasa kayo sa Australia? Wala. US lang talaga ang pwede natin tawaging Big Brother. Na pag sinakop tayo or sinakop tayo na yung isang bansa sinakop, 'di ba? US lang ang pwedeng pumalag. 'Di ba? Paano 'yan sinakop ng ng US ang Venezuela? Kita nyo, tuwan-tuwa nga yung mga taga Venezuela. Kasi para sa kabutihan nila 'yan Para sa kabutihan nila 'yan, 'di ba? Meron pa nagsasabi, pareha siya nung kay Saddam Hussein ganyan. Magkaiba naman 'yon. Unang-una yung mga Bush noong time na 'yon, corrupt yung mga 'yon. 'Di ba? Actually, sila Bush nga, 'di ba? Ayaw nila kay Trump. So, member ng ibang grupo 'yan sila Bush. Yan sila Bush, sila Clinton, magkakasama 'yan. 'Di ba? Ibang panahon 'yon, ibang leadership 'yon. 'Di ba? Tapos ano pa ba? Panama. Last time na nag-akang Amerika Tapos may mga nagsasabi, na palagi daw natatalo ang Amerika, natalo sa Vietnam. Hindi natalo ang Amerika sa Vietnam. Binitiwan lang talaga ng Amerika. Bumitaw ang dahil maraming mga liberals at that time. Pati yung nakaupo, no? Yung Afghanistan, hindi rin natalo ang Amerika ng Afghanistan. Binitiwan din dahil ang nakaupo, liberal din, 'di ba? Democrat si Joe Biden. Kaya binitiwan, 'di ba?
Hindi naman talaga, akala nyo lang natalo, pero umalis lang talaga ng kusa. Nawala na ng interest. Ganun lang yun. Okay, so, yun nga, no? It's a joyous day for people that lives in Venezuela. Kasi nakalaya na sila sa regime. Kung hindi pinalaya ang Venezuela kay Maduro, sa tingin nyo ano mangyayari? Ilang taon pa yan hahawakan ni Maduro? Hindi naman niya bibitiwan ng Venezuela, di ba? Hindi niya bibitiwan yan, di ba? Magiging talaga yan. Sakim sa power talaga yan. Hindi yan talaga bibitiwan. So, kailan sila lalaya? Lalaya ba sila pag pinalaya sila ng China? Hindi naman nagpapalaya ang China eh. Di ba? Hindi naman tumutulong ang China para magpalaya eh. No? So, yun nga, no? Dun sa ginawa ng US sa Venezuela, mapapaisip ang yung China. Pag gumalaw sila ngayon, no? Masasampulan na naman sila. Baka masampulan sila ng US military might. Okay? Mafafo din sila. No? So tingnan natin, ambang natin. So kasi nag-flex eh. Ito nangyari to, flex to ng precision, ng planning, ng strategy, ng military power ng US. Ilang oras lang tapos na ang boxing. 'Di ba? Nakakuha na yung presidente. Nakakatawa nga yung vice president eh. May epal-epal pa eh. Na sila daw, talaga? Kuha ko sa kanya, manahimik na lang siya. Baka siya pa yung susunod na kunin eh. Wala naman siya magagawa eh. Wala siya magagawa. No? So, sorry na lang sa mga liberal friends natin dyan. Liberal natin mga kababayan. Pwede naman kayo umiyak eh. Iyak na lang kayo. Kasi wala kayong magagawa. Di ba? Ngaw-ngaw lang kayo ng ngaw. Kahit sumigaw kayo ng China dyan. Pag dumating talaga yung time na nilusob tayo ng China, hindi ko talaga alam kung ano pinaplano nyo. So tingin nyo ba magiging equal kayo ng mga mananakop? Or galit lang talaga kayo sa US? Wala kayong magagawa. No? It is what it is. So, ulitin ko, nangyari sa Venezuela is a clear case of FAFO. F around and find out. So that's it guys. Please click like and subscribe, no? Thanks for watching. Bye.